Okay, magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po no. BP Sara, sinabi po nakahihiyan ng Pilipinas. Nakakahiya talaga si Auntie Claire Castro sa kanyang mga pinagsasabi. Ayan, tapos ito po. Pinakamainit na balita po, ito pong pagpapatindi no, ng sigalot nito ni SP Soto. Mukhang sinasadya niya po na mang-asar na lang daw ng mga Chinese Embassy official. At dahil po dyan, no, sa ginagawa po na pambababoy nito ng Senate President sa Chinese Embassy officials natin, ang mawawala dahil po sa ginagawa ni Tito Soto. Tandaan po ninyo, milyong trabaho. Putang. Pasensya na kayo mga kapatid. Talagang hindi ko masikmura to. Kasi alam ko yan, marami tayong OFW dyan sa Hong Kong. No? Nagbanta na po to. Pag hindi po nakialam yung mga matitino po sa gobyerno. Si Tito Soto wala naman pong pakinabang sa Pilipinas, pero yan pa po no. Baka po sa totoo lang, baka po totohanin ng China tong banta nila pag hindi po nila tinigilan neto pong mga senador. Wala po kayong tulong sa Pilipinas. Hindi nyo nalulutas, hindi kayo nag-iimbestiga ng matino. No, panay ang ginagawa nyo sa pamumuno ni Tito Soto, iligtas ng iligtas ang mga magnanakaw. Tapos ngayon, para may divert nyo lang, para ma-divert nyo lang po, pinapanganib nyo po yung milyon-milyong trabaho. Maawa naman kayo sa mga Pilipino. Hindi na kayo nakatulong pero wisyo pa. Itong Senate presidency under Tuta Soto, peste. Pesteng ahem. Okay, pag-usapan din po natin, yun nga po yung kay BP Sara, kahihiyan ng Pilipinas itong si Auntie Claire. At idamay na rin natin itong si Sharon Cuneta na nangantyaw po kay BBM na ito po ang sinabi, mali your choice no. Mali your choice for BP no. Iyan. Yan po ang makasaysayang tinuran ni Sharon Cuneta. Yan po mapag-usapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Yung yung nagsasabi po no sounds, paki-correct nyo lang kasi alam ko po pag no sounds, lahat po yan nagsasabi na no sounds. Kung dalawa lang po kayo, baka sa inyo lang po yung may problema. Okay? Paki-correct nyo lang po. Okay, pag-usapan na po kagad natin. No? Unahin na natin to si Sharon Cuneta na medyo nakakairita lang. Wala naman pong silbi tong mga to. Ayan, meron na naman po sila. Malamang ito po ay Evening with Stars. Saan po kaya to? Concert na naman. Sa Malacanang kaya to. Okay. During the Evening with the Stars event in Manila. Ayan. Ito po ang sinabi, bagamat nagjo-joke lang po si Sharon Cuneta. Pero totoo po na ito po ay reflection po na hanggang ngayon bitter-bitteran pa po itong si Sharon Cuneta sa pagkatalo ng kanyang asawang si Kiko Pangilinan. Sharon, very close Huwag kang mag-alala, very close naman eh. Ilan ba yung boto ni Kiko Pangilinan? Para lang po, itanong lang po natin, Kiko Pangilinan votes last
2022 BP race. Tanong lang natin ha. Baka very close kasi hanggang ngayon bitter pa si Sharon eh. Itatanong lang po natin kung ilan po ang boto ni Kiko Pangilinan dito sa AI. Ang lapit naman pala, biruin nyo yun, no? Kaya naman pala bitter-biteran to si Sharon hanggang ngayon. Muntik nang manalo. Konti na lang, yun. 32 million si BP Sara, si Kiko Pangilinan 9 million. Kahit pala pagsamasamahin yung boto mo ni Tito Soto, Willie Ong, Lito Atienza at lahat pa ng kandidato, hindi pa rin po kayo aabot sa kalahati o 1/4. Tapos bitter-biteran. Pakinggan lang po natin si Sharon ng konti bago mahimasmasan. There's something I do not like about your presidency. There's something I do not like about you being Mr. President and Madam being Madam First Lady. I think it's the fact that I miss years ago just texting to say, Bong and Lisa, please send me Ilocos Bagnet. Nakakatawa, bagnet. This is for you, Madam First Lady. This is for you, especially the first song. This is what you requested for. I'm happy to be here, sir. And sir, I have only one vice president there. My date tonight. Mali your choice, no? Okay, let's move on. Sabi ni Sharon Cuneta, sabi po ni Sharon Cuneta, ano raw po, I have only one vice president there, my date there, Kiko Pangilinan. Yan. Tapos sinabi niya, bigla po siyang nagsabi na, eto po, mali your choice, no? Hindi. Ang gusto mo pang ipahiwatig, Sharon Cuneta, na dapat ang pinili ni Vice President, ang pinili pala ni Bongbong Marcos na Vice President, si Kiko Pangilinan. Kapal naman ang hiya nito. Parang napakalakas naman ni Kiko. Ang nagdala lang kay Kiko, si Leni Robredo. Yung boto ni Kiko, boto yan ni Leni Robredo. Naintindihan mo? Dapat daw, may panghinayang ka na dapat ang pinili ni Sharon Cuneta ni BBM si ipapaalala lang namin sa iyo, si BBM ang nanligaw kay BP Sara. Si BBM ang nagbigay na halos magmakaawa para makipartner kay BP Sara. Di nyo ba naiintindihan hanggang ngayon? Binabago nyo yung kasaysayan? Mali ba ng choice? Kung si Kiko ang Vice President, pareho silang dinampot. Kung si Kiko ang Vice President ni BBM, maghatakan sila pababa. Tangingot. Mali your choice, no? Tanda mo na, mas matanda ka pa sa akin, magsalita ka parang mali your choice, no? Putang. Ayusin nyo yung pagsasalita nyo. Ang aarte nyo. Mali your choice, no? Mali yung choice niya. Nagmakaawa siya, hindi niya pinili si BP Sara. Nagmakaawa siya ng kapatid niyang pabalik-balik sila sa Davao para magmakaawa kay Sara Duterte. Tapos sasabihin mo, mali your choice, no? O, bakit mali ng choice? Kasi hindi magnanakaw yung kanyang pinili. Dahil kung magnanakaw yan, wala nang kukontra. Di ba? Pare-pareho silang magnanakaw. Mali your choice, no? Thank you very much muna kay Bernadette na nagbigay po sa atin ng $10. Good afternoon, Sir Buzz. Kahit kailan plastic yan si Sharon.
Mali ng choice. Kung si Kiko ang pinili ni BBM, hindi siya nanalo. Tindi ng pagmumukha nyo. Si BP Sara ang pinakasikat na kandidato nun hanggang ngayon. O sige nga, labanan ni Kiko. Sige, choice ni Kiko. Mag-combine kayo ngayon. Si Kiko presidente, si BBM ang vice president versus Duterte. Ewan ko kung saan kayo damputin. Kala mo ang lakas ng asawa niya. Mali your choice, no? Hindi, walang boto si Kiko Pangilinan. Kahit sino i-partner kay Leni Robredo, yan pa rin yung boto. Walang ambag si Kiko. Di mo ba naintindihan? Wala siyang ambag sa boto ni Leni Robredo. Lagi na lang sounds ang problem. Okay ba? Ha? Talaga bang masama ang sounds? Talaga bang wala akong sounds? Naknang po pa. Pag ako meron sounds, tatanggalin ko na yung mga nagsasabi na walang sounds para mataplaugan. Eto, titignan ko kung talagang sira yung sounds ko o walang sounds para hindi na kayo makapag-comment ulit. Lagi raw sounds ang problema. Putya, nagsisikap kami rito na ano. Okay, titignan ko lang. Para etong mga to, nanggugulo lang yung mga yan eh. Para hindi na makapag-comment, gawa na lang uli kayo ng panibago. Ako na mismo titingin. Lahat na nag-comment ng siraan sounds, tatanggalin ko na. May blue man kayo o wala. Mga lintik kayo. Hindi kayo umayos. Saglit lang po para po sa mga inampalan. Titignan ko lang po yung sounds ng hindi na makapang-ogag to mga to. Titignan ko lang po kung okay naman yung sounds natin. Asan kaya dito? O, yan magtatanggal muna ako para wala nang mga salot. May nalalaman pang sounds lang yung mo, putang. Sounds lang ang mo. Lagi mong problema. Puki ng nakakabwisit na yung mga... Teka lang, hinahanap ko na, nasa na. Sipain muna natin Kasi alam nyo, problema nila yan Gusto nila akong guluhin Hindi naman ako nagugulo na nabubwisit lang. Ito, lagi lang sounds ang problema sa vlog mo, sir. Okay, sige, tanggalin na kita. Lagi raw sounds. Halataan nyo naman pag 3 tao lang, 2 tao lang. Sino pa yung nagsabi niyan? Putya. Tanggalin na natin yan panghabang buhay. Meron pang isa Hindi po ako galit Hindi po ako galit kaya lang nakakaperwisyo na Alam nyo yan, mga tokmol na yan. Dito, yan. Asan na ba yun? Ito. Hindi, bumawi yan si Elon Okay yan. Merong isa rito Meron nagsabi rito No sounds. Ito, tanggalin na kita. Tuloy-tuloy na tayo Okay. Alam nyo, Kiko, kahit na magsama-sama pa yung boto nyo, wala pa rin yan. Hindi po nagkamali. Tama siguro si Sharon. Tama siguro si Sharon kasi kung alam nyo po, kung magnanakaw din po yung pinili niya, wala sigurong ganito tayong problema kasi magsusuportahan lang yung mga pare-parehong magnanakaw sa gobyerno Ang problema dahil hindi magnanakaw si BP Sara, kaya hindi nila mapasunod. Di ba? Okay. Yan yung sinasabi siguro. Kung si Kiko siguro, tatahimik na lang si Kiko katulad ng ginagawa nila ngayon sa Senado. Wala po silang pakialam sa nakawan na sa flood control. Yan po.
Yan yung sinasabi ni Sharon Cuneta, kung sana si Kiko ang pinili mo. Pero kaya nga, hindi naman kayo mananalo. Alam mo, Sharon, hindi si BBM ang nagpanalo kay BP Sara, kundi si Sara Duterte ang nagpanalo kay BBM. Lagay nyo sa kokote nyo yan. Mali your choice, no? Hindi po mali ang choice ni BBM. Yan lang nga ang tamang ginawa niya, yung piliin niya si BP Sara dahil nanalo siya. Kung iba po pinili niya, nakatandem, o hindi pala pinili, pinilit nilang mapatakbo under, pinilit nilang ligawan si BP Sara. Ang pagkakamali ni BP Sara, nakuha sa matatamis na salita. Punta na po tayo rito po sa ibang balita pa. Okay. Dito po kay BP Sara muna. Sa mga nagsasabi po na pinansin sila ni BP Sara, sino yun? Yung pong yung nakakatawa po na mga taga-akbayan na kulang sa pansin. Di ba? Tuwan-tuwa po sila nung pinansin sila ni BP Sara na binanatan. Inano raw, no? Sininggle out daw si Risa Ontiveros ni BP Sara dahil threat daw po si Risa Ontiveros kay BP Sara. Eto po bang si Auntie Claire threat din kay BP Sara? Pinapakita lang po natin na hindi po totoo na kaya binanatan ni BP Sara si Ontiveros dahil threat siya. Never pong magiging threat si Risa Ontiveros. In fact, pati po mga kakamping, pati po mga kasama niya, mga halos kasamahan niya po riyan sa grupo nila, ayaw po sa kanya. Si Leni Robredo pa rin po ang gusto ng mga kakamping. Ngayon, eto, binanatan ni Sara Duterte si Auntie Claire. Ibig nyo sabihin, akbayan, threat din si Auntie Claire? Tatakbo ba si Auntie Claire? Kasi tuwan-tuwa sila nung binanatan daw, sininggle out si Risa Ontiveros, ibig sabihin, threat si Risa Ontiveros kay BP Sara. Utot nyo. Ito po, ang sinasabi lang rito, kaya kasama siya sa binabanatan, yan lang po ang level ni Risa Ontiveros nyo. Franz Castro, Claire Castro, Trillanes, yan lang po. Yung mga talunan. Risa Ontiveros, dyan ka lang yan lang yung level mo. Wag nyo masyadong bigyan ng importansya sarili nyo. Porket binanatan kayo ni BP Sara, akala ninyo threat na kayo kay BP Sara. Kailan pa naging threat yan si Auntie Claire? Si Franz Castro, si Trillanes. Pare-parehong ang talunan niya mga yan. Paano magiging threat yung mga talunan? Okay. Sa madaling salita, ito po ang sinabi ni BP Sara tungkol po dyan sa bago na naman na mahilig daw po mag-fake news o sanay na sanay daw po mag-fake news si BP Sara ayon kay Auntie Claire. Pakinggan po natin. Ito po, kung hindi ako nagkakamali, nasa Zamboanga. Merong corona ng patay sa likuran ni BP Sara eh. Yung siguro yung mga namatay to na Zamboanga ba yun yung namatay sa lumubog yung mga barko? Sinasabi ko na nga paulit-ulit na na si Claire Castro nagdadala yan ng kahihiyan sa ating bayan dahil tinawag siya na spokesperson ng Office of the President. At syempre, kapag nagsasalita ang Office of the President, nakikinig ang buong mundo, hindi lang yung mga kababayan natin. At syempre, kapag ganun yung nagsasalita at ganun yung sinasabi ng nagsasalita, ay nagdadala siya ng kahihiyan sa bayan natin. Kaya dapat hindi na siya pinapakinggan at pinapansin. 'Di ba? Ang linaw, Auntie Claire, nagdadala ka ng kahihiyan sa bayan natin.
dapat hindi ka na pinakikinggan at pinapansin. Pero wala tayong magagawa eh. Kasabwat ni Auntie Claire at yung buong media. Kaya yung media po natin, talagang lahat ng sabihin ni Auntie Claire, kinocover po nila. Kasi nga, parte po yan eh. Si Auntie Claire, tsaka yung media natin, tsaka lahat ng mga trolls nila. Parte po yan ng paninira kay BP Sara. Pare-pareho po sila ng style. Pati po mga vlogger, mang-asar na lang po. Wala na po sila sa wisyo na magsabi pa ng mga katotohanan. Ang gusto na lang po nilang sabihin ngayon, hindi na po katotohanan. Hindi na po magpaliwanag. Hindi na po ipagtanggol si BBM. Ang purpose po ni Auntie Claire ng PCO, ng mga media, kasama ng mga vlogger, mang-asar na lang po ng mga Duterte supporters. Sinukuan na nila eh. Dapat kasi, nung panahon ni Tatay Digong, kami po yung vlogger, ang dali pong ipagtanggol ni Tatay Digong kasi ang dami niya pong proyekto na pwedeng ipagtanggol. In fact, pinagtatanggol namin nung panahon ni Tatay Digong, kami po yung nasa sitwasyon ng mga vlogger ni BBM ngayon. Bakit madaling ipagtanggol? Kasi totoo yung mga proyekto eh. May ipagtatanggol ka eh. Yan Dolomite Beach, ang tagal namin pinagtanggol yan. Yung mga Skyway, War on Drugs, pinagtatanggol natin yan. May mga totoong proyekto. Ito, gawa-gawa lang yung proyekto eh. Kaya yung mga vlogger niya ang hirap. Mahirap po yung maging vlogger ni BBM kasi ano yung pagmamalaki mo sa trabaho ni BBM? Wala. Kaya kung sino man yung nasa likod nitong mga media, ng mga trolls, isa lang yung purpose nila, mang-asar. Kaya kita nyo, pati yung yung mga trolls nilang pumapasok, paano maasar si Badong? Hindi naman po nila yung nakikipagdebate sila na maayos, hindi po. Wala kang sounds. Ganun lang po, di ba? Oh. Kasi yun yung purpose nila. Asarin ng mga Duterte. Nakita nyo po, bibigyan ko kayo ng halimbawa. Pag may malalaking rally, di bali na malaki rally nyo, bukas presidente pa rin si Marcos. Di bali ng malalaki rally nyo, nakakulong pa rin yung tatay nyong karton. Yan ba? Never po namin ginawa yan. May bumabatikos po noon kay Pangulong Duterte, sangkatutak po, yung mga dilawan kakamping at mga makabayan black. Ano po ang ginaganti natin? Binabatikos nila proyekto. Magagandang proyekto. Natural, ipagtatanggol natin. Wala silang mabatikos na nakawan eh. Di ba? Unlike ngayon, putya kahit saan katumingin, panay corruption eh. Nung panahon po ni Tatay Digong, walang corruption, walang mga ghost project na nakikita. Kaya hindi kami nagtatanggol ng mga ghost project o corruption. Wala yan. Ang binabanatan nila, yung magagandang proyekto. War on drugs, binabanatan nila. Ang daling ipagtanggol ng war on drugs eh. Dahil nasa komunidad, tumahimik talaga. Ngayon po lahat ng aasar na lang. Aasarin na lang kayo. Di bali na, tatay yung karton nakakulong pa rin. Yung ugali ni Auntie Claire. Wala na pong ginawa yan, kundi mang-asar na lang ng mang-asar. Inday lustay. Walang ebidensya, basta inday lustay. Sa Basilan. Pasensya na po, ano ba yung sa Zamboanga? Di ba mayroong nangyari rin sa Zamboanga? Sa Zamboanga ba yung sa Basilan po. Magbigay ka ng opinion mo, fake news. Talagang maaasar ka kasi wala sa wisyo yung mga kalaban mong gusto mo makipag-argumento sa kanila. Maaasar ka lang eh. Sasabihin, magbibigay ka ng opinion mo, fake news ka. Putang.
Paano? Ito ang sinasabi ko bibigyan ko kayo ng halimbawa. Ang sabi ko, ma-impeach nyo man si BP Sara, iboboto pa rin namin, mga Duterte pa rin. Hindi kami boboto ng impeach kay BP Sara. Hindi namin iboboto si Martin, si Ontiveros, si Leni Robredo. Duterte pa rin. Hindi pa nila naisip yung sagot dun Kasi yun ang totoo. Masyado nang solid yung mga Duterte para bumoto sa inyo. Ano yan? In-impeach nyo si BP Sara? Ay, dahil in-impeach nyo si BP Sara, iboboto na namin kayo? Ano ang logic? Galing ng Sambuanga yung barko. Maraming salamat po sa mga nalilito na tayo. Okay, ito po ang pinakamabigat sa lahat. Patuloy po na, 'di ba pumalag na po yung Chinese Embassy? Pinalagan na po ng Chinese Embassy. Sinabi na kung sino yung tunay na bastos. Hindi pa rin po tumigil sa pang-asar si Tito Soto. Ito po ang huling pahayag ni Tito Soto na ginagawa na lang po laruan. Pare-pareho po sila Wala po silang sinasagot, gustong sagutin na issue. Ang ginagawa na lang ni Tito Soto ay makipag-asara na lang. Ito po ang sinabi ni Tito Soto. Tito Soto gusto talagang inisin ang mga Chinese. Sabi po niya ni Tito Soto, when someone triggers you to react and you do not, it's annoying. I prefer to be annoying. Kita nyo, inamin niya. Nagkaroon ng reaction yung Chinese Embassy sa mga pinagsasabi ni Soto na pambabastos. Sinagot lahat ng Chinese Embassy. Lahat ng mga paratang ni Soto na sino yung tunay na bastos. Yung nagsasabi ba ng get the F out? Yung mga nagpe-persona non grata ba? Yun ang tunay na mga bastos, di ba? Sasagot sila dahil yan ay nasa Vienna Convention, sabi ng mga Chinese official. Ano po ang sagot ni Soto? Imbis po na sagutin, Tito Soto, ito po mga mararangal na tao, mga diplomat po ito. Kung hindi mo na kayang sagutin, wag mo sagutin na parang bata. Kasi dala-dala mo, hindi naman Tito Soto na taga Itbulaga Hindi naman Tito Soto na school bukol Ang dala-dala mo, Senate Presidency, yung opisina mo bilang Senate President. Yun ang nire-represent mo. Pangatlong pinakamataas na tao sa Pilipinas. Pangatlo sa pinakamataas na opisyal ng Pilipinas. Yun ang dala-dala mo. Kaya, dapat hindi ganyan ang sagot mo. Ito po ang sagot nyo. Mas gusto kong maging annoying. When someone triggers you to react and you do not, it's annoying. I prefer to be annoying. Sa translation sa Tagalog, kapag may nag-uudyok sa'yo na mag-react at hindi mo ginawa, nakakainis yun. Mas gusto kong maging nakakainis. Imagine, nakikipag-inisan ka lang, nakikipag-asaran ka lang sa madaling salita. Wala nang sense. Nakikipag-asaran ka lang sa mga Chinese official. Ang binabato sa iyo, Vienna Convention, mga tratado na pinirmahan ng Pilipinas at saka ng China. Tratado sa paano makikisalamuha ng mararangal ang mga bawat bansa. Nung binabatuhan ka ng proper conduct, proper diplomatic conduct, ayon sa Vienna Sausage, ayon sa Vienna Convention, ayon sa mga pinagkaisahan ng mararangal na bansa, ang sasabihin mo, I prefer to be annoying.
Inamin mo na nang aasar ka lang. Inamin mo na inaasar mo lang yung Chinese official. Alam po natin na diversionary tactics yan. Pero kinakailangan nating sagutin si Soto kasi bagamat diversionary tactics to, yung gusto nila, yun yung purpose ni Soto. Divert sa problema. Pero baka pag nagkataon, mas malaki pa tong problema na to. Yung diversion na ginagawa niyo, baka pag nagkataon, mas malaki pa na maging problema ng Pilipinas. Bakit po? Eto po, ang sagot ng Chinese official sa pang-aasar ni Tito Soto. Nagbigay po sila ng babala. Milyon-milyong trabaho ang mawawala. Babala ng Chinese Embassy sa Senado. Okay. Nagbabala ang Chinese Embassy sa Maynila na maaaring magdulot ng malubhang epekto sa ekonomiya at trabaho ng mga Pilipino ang patuloy na paglala ng tensyon diplomatiko sa pagitan ng Pilipinas at China. Ito ay matapos ilabas ang pahayag ng tagapagsalita ng embahada na si Xi Jinping bilang tugon sa mga naging banat ng ilang senador kabilang ang Senate President Tito Soto kaugnay ng issue sa West Philippine Sea. Sabi ni Li Ping, any serious damage to diplomatic relations, including downgrading of those relations, would cost millions of jobs. Are these senators prepared to personally compensate those for their lost income, or is grandstanding easier when someone else pays the price? Yan yung question ng Chinese embassy official. Pag ba nasira na yung diplomatic relation ng Pilipinas, natural, pag nasira po yung diplomatic relation na talaga ng Pilipinas at China, pag pinauwi ng mga Pilipino, yung mga Chinese embassy official, na gustong ipanawagan ng isa pang bugok na si JB Ejercito. Oo, di ka nag-iisip. Yung walang alam sa diplomasya, manahimik kayo. Akala nyo ba, tuloy pa rin yung mga buhay-buhay ng mga OFW natin sa China? Normal pa rin sila? Pinapalayas natin yung kanilang opisyalis dito sa Pilipinas. Tapos normal pa rin ang trato sa kanila? Ito po ang banta. Any serious damage to diplomatic relationships, including downgrading of those relations, would cost millions of jobs. Milyong trabaho ang maaring mawala. Ang tanong ng Chinese official, kaya bang panagutan yan ng mga senador? O tayo buong Pilipinas ang mamumblema? Ilang bunganga lang ng ilang senador. Ilang senador lang po. Milyon pong Pilipino na umaasa sa trabaho ng mga Chinese. Tandaan po ninyo. Baka sabihin nyo, hindi gagawin ng China yan. China lang po ang hindi sumusuko sa mga tariff ni Donald Trump. Yung iba pong bansa, pinatawan ng malalaking taripa at tinataasan ni Donald Trump yung taxes ng ipapasok na produkto sa Amerika. China lang po yung hindi tumatalima. Kasi sa tingin ng China, mas kailangan sila na US di ba? Si Donald Trump nga, pinapalagan Si Tito Soto pa. Alam po ninyo, kapiranggot lang po tayo tingin sa atin ng China. Alam nyo tayo, para tayong katilang sa China. Kung yung US, yung European countries, Australia, at iba pang malalakas na bansa, hindi po natatakot yung China sa kanila. Pinakamalakas pinakamalakas po na bansa, USA, hindi po natatakot ang China. Lahat ng panggigipit ng US, buhay pa rin po ang China. Pinakamalaking pinatong na taripa, 260%. Hindi po yan biruan.
Alam nyo kayo sa Senado, iilan lang kayo. Ang tanong nga ng Chinese Embassy official, kayo ba ang sasagot sa mga mawawalan ng trabaho? Milyong mawawalan ng trabaho? Kaya nyo po ba? Nakarating ba na kayo sa Hong Kong? Kayong mga madadaldal kayo? Pumunta kayo ron ng linggo sa Hong Kong. Makita nyo yung mga Pilipino. Sabihin nyo sa kanila, pinagbantaan na tayo na baka mawalan kayo ng trabaho. Papayag ba kayo? Yun, mag-rally kayo doon. Sabihin mo sa kanila yan. Buhay po ng mga Pilipino, hindi lang po. Tapos annoying lang ang sagot mo. Gusto mo lang maging annoying. Gusto mo lang mang-asar. Gusto mo lang kainisan ka. Mainis. Ang katumbas ng pagkainis sa'yo, tuta soto, kawalan ng trabaho ng milyong Pilipino. Hindi ko alam kung bakit milyon. Kasi, 100,000 lang ang kwenta natin, di ba? Hindi ko alam kung bakit milyon. Alam niyo po ba na marami pong Chinese din na negosyo nakakalat din po sa buong Asia, buong Africa, baka pati yun, sinasabi nila. Or lahat na ng trade natin sa China. Hindi naman sinabing yung OFW lang ang maepektuhan. Millions na trabaho. Ibig sabihin, lahat ng ating trade with China, hihinto. Kung milyon po yung sinasabi ng China mawawalan ng trabaho, hindi lang po to OFWs kasi 100,000 lang yung OFWs. Kung millions po ang sinasabi, pati po yung mga negosyo ng Pilipino na umaasa sa export nila sa China, kung meron pa tayong ine-export sa China, titigil po lahat. Dahil lang sa, ano sinabi ni Soto? Pang-iinis. Gusto niya lang maging annoying. Kaya ba nilang pag-usapan sa Senado kung paano sasaluhin? OFW na lang, baka mahirapan kayo pare-pareho. Alam niyo yung China, di po takot sa duruan yan. Wala po nakapanduro sa modern China. Maski si Donald Trump na numero 1 manduduro. Okay ako. Wala akong problema kay Donald Trump. Kaibigan natin si Donald Trump. Kaibigan natin ng US. Pero hindi po ibig sabihin na hindi na tayo pwedeng makipagkaibigan sa ibang bansa. Mali po yan. That's very 1960s, 1970s. Panahon pa po ng Cold War yan. Bumagsak na po yung USSR. Wala na pong USSR, yung utak natin. Utak Cold War pa rin. Pwede mo maging kaibigan ng US, pwede mo maging kaibigan ng China ng sabay. Etong mga tulad nito ni Tuta Soto na walang kamalay-malay, pang-aasar lang pala, gusto niya lang ma-annoyed. Gusto niya lang daw, umaamin siya, gusto niya maging annoying para sa mga Chinese. Sagutin mo yung banta, oh. Magre-resulta ng pagkawala ng milyong-milyon trabaho. Hindi lang po yan yung OFW, pati po yung mga negosyo natin na umaasa sa mga ine-export natin sa China, mawawala din po yan. Tatanong lang po natin ng number 1 partner ng number 1 trade partner ng Pinas. Sino kaya? Okay. Ang number 1 trading partner ng Pilipinas ngayon, US, kasi
nakahiwalay yung Hong Kong tsaka mainland China. Pero kung pagsasamahin po ninyo yung Hong Kong at mainland China na isang bansa lang naman po, pinakamalaking trading partner natin, China. Kung isasama nyo po yung Hong Kong. Hong Kong naman, kasama naman talaga ng China. Yan yung binabanta nitong Chinese Embassy official. Kaya nyo bang sagutin kayong mga senador kung tumigil yung China ng pakikipagkaibigan sa atin? Paano yung trade natin sa kanila? Kaya milyon na maapektuhan. Bukod. Bukod po sa OFW, yung mga negosyo po na direktang partner ng China, pwede po nilang itigil yan. Ang ano no? Alam niyo ba yung dahil sa Greenland, yung Europe parang nagdedelikado na sila sa US dahil gustong angkinin ng US yung Greenland. Dahil doon yung European countries nakikipag-deal na sa China bilang partner nila. Kasi parang hindi na nila maasahan yung US eh. Dahil doon sa issue ng Greenland. Kaya yung sinasabi nyo na diversion, correct, diversion ito. Diversion to. Lahat yan, diversion, lalo na tong West Philippine Sea. Pero, pinalalala nyo yung diversion, baka ito na maging pangunahing problema ng Pilipinas. Paano mo kung tinabla tayo ng China, yung China hindi aaray yan. Hindi tayo number one partner ng China. Ang China, ang kapartner ng China, buong mundo. Kumbaga sa kasabihan, hindi tayo kawalan. Pero tayo, yan, kasusuri ko lang. Sino ang number one partner ng Pilipinas? Trading partner? China. Susunod, United States. Susunod, Japan. Susunod, South Korea. Huwag kayong maglaro. Kung ang purpose nyo lang, asarin lang po yung Chinese official, huwag po nyo paglaruan yung mga buhay ng mga Pilipino. Marami akong kilalang mga OFW sa Hong Kong. Yan, narito, maraming mga taga Hong Kong dito. Taga Macau, Hong Kong, mainland China. Paano yung kabuhayan nila? Ang layo na swelduhan dito sa Pilipinas at sa ibang bansa. Kaya ba mo? Ang tanong nga sa'yo, Tito Soto kaya mo bang sagutin yung milyong mawawala ng trabaho out of your own pocket? Or ipapasagot mo rin sa Pilipinas yan? Kung ipapasagot nyo rin lang sa Pilipinas, yung problemahin din lang ng Pilipinas, yung ginagawa ninyong pagpapasiklab ng apoy dyan sa West Philippine Sea at saka sa mga Chinese official. Ikaw, Kiko, pareho kayo ng asawa mo na walang mga prinsipyo. Yung mga magnanakaw, hindi. Kaya nyo ba sagutin ang mga Pilipinong milyong mawawalan ng trabaho? Yang banta ng China na yan, pwedeng mangyari yan. Sanay po sila. Nakalaban nila buong mundo. Yun nga po, di ba? Kung number one trading partner natin ng China, marami pong umaasa dyan. Yun na lang, yung mga trade natin na
karamihan po ng produkto natin galing ng China. Hindi nyo ba naiisip yun? Saan ka magsosource ng ibang mga produkto? Pag pinigilan ng China magpunta rito yung mga produkto nila. Ilan ang mawawala ng trabaho? Alam niyo ba dyan sa Shopee, Lazada at iba't iba pa, panay China yan, di ba? Di niyo ba naisip yun? Ang dami na trade partner po natin, numero 1, China. Wala namang katuturan. Kita nyo, nung kinonfront ni Cayetano, simple lang eh. Ikaw ba, Kiko, papayag ka ba na i-caricature ka ng mga staff ko? Siyempre hindi. Sabi ni Kiko, hindi raw. Sino ka ba, Kiko, kumpara kay Xi Jinping? Kung ikaw nga hindi ka pumapayag na i-caricature ka eh. Galit na galit kayo dahil nagre-react yung China sa pagkakarikature ni Tariela. Pero nung tinanong ka, papayag ka ba na i-caricature ka ng tauhan ko? Sabi ni Alan Cayetano. Ng mga staff ko, ikakarikature ka dito sa Senado? Hindi raw siya papayag. Oh, yun pala eh. Pwede bang iban ng China lahat ng mga produkto nila papunta sa Pilipinas? Kung wala na kayong... Alam niyo ba yung mga trade embargo? Alam niyo po ba yung ginagawa po ng US? Yung lahat ng kaalyado nila pag ang, kunwari, sinanction nila yung Russia. May trade embargo yan. Hindi ka pwedeng bumili. Yung mga kaalyado ng US, hindi pwedeng bumili. At hindi pwedeng bentahan ng produkto yung Russia. Ganun po yung halimbawa nun. Pwede bang gawin ng China yan? Nagsababanta na nga yung China. Pag pinalala nyo yan, milyon ang mawawalan ng trabaho.